Pinag-aaralan na raw ng DSWD kung paano ihahatid pabalik ng Samar at Leyte ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda na lumikas sa Metro Manila. Ililibing naman sa isang temporary mass grave ang mga bangkay sa Tacloban City na hindi pa rin napoproseso. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio. Milyon-milyong Pilipino ang naapektuhan sa magkakasunod na krisis at trahedyang dumaan sa bansa noong nakaraang taon. Marami ang hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung paano magsisimula matapos ang pinagdaan ng pagsubok. Sa press conference kanina ng Department of Social Welfare and Development sa Quezon City, iniulat ng ehensya ang naging pagtugon nito sa mga apektadong Pilipino. Ayon sa DSWD, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pag-antabay nila sa mga biktima, lalo na sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda. Ang aming mga programa ng pantawid ng Community-Driven Development at ng SLP ay magsasagawa ng mga programa na resilient sa disaster. Sa susunod na linggo, pagpaplanuhan daw ng ehensya ang pagbabalik ng mga residente sa mga lugar na sinalanta gaya sa Leyte at Samar. Marami pa rin daw kasi ang nasa mga evacuation center. Pag-aaralan din nila kung paano maibabiyahe pabalik ng Visayas ang mga residenteng pumunta sa Metro Manila. Puspusan na rin ang pagpoproseso ng mga otoridad sa mahigit 1,000 pang bangkay sa Tacloban City sa Leyte. Napagpasyahan na rin nilang ilibing na ang mga ito sa isang temporary mass grave, base na rin sa mungkahi ng World Health Organization. Unfortunately, the weather is against us and we're trying to make sure that we get the burials done as quickly as possible. Umaalingasaw na sa lugar ang matinding amoy mula sa mga naaagdas ng mga bangkay. Pinagdidiskitahan na rin daw ang mga ito ng mga hayop. Pero I think what's important sa public, malaman ng publiko na medyo may stench nga, no? But it will not cause any disease. It's very uncomfortable, at least para ma-appease na rin yung mga tao na mailipat na. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.